Sa John chapter 13, mga mahal na kapatid, ay marahil tingnan natin from verse 1 to 17 at nawa ay meron po tayong makita sa araw na ito. Okay. Sa English, mga mahal na kapatid, sa King James Version, ay mababasa natin dito. Sa verse 1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Verse 3, Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with a towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. And Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. And Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hand and my head. Jesus said unto him, He that is washed needed not to save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. For he knew who should betray him, therefore he said, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and was set down again, and he said unto them, Know ye what I have done to you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. In verse 15, For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. In verse 17, last verse, If you know these things, happy are ye if you do them. Can we say amen to the word of God? At sa oras na ito, magsiyoko po tayo mga mahal na kapatid, at minsan pa na dumalangin sa Panginoon at hingay ng basbas sa pagkabasa sa kanyang mga salita. Hallelujah. O purihin ka aming Diyos, dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa isang pagkakataon muli, Panginoon, na ibinigay mo po sa bawat isa amin upang kami magkatipon, sapagkat, Panginoon, nalalaman namin ang aming mga buhay, hindi po namin hawak, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang po ang mayroong hawak nito, ikaw ang naglagay nito kung kailan mo ito inilagay sa ibabaw ng lupa. Hindi kami sabay-sabay na lumitaw, Panginoon. At gayon din naman, Panginoon, hindi namin alam kung kailan mo kami kukunin. Kaya sa araw na ito, Lord, nalalaman namin na ang aming pagkakatiwala ay nasa iyo lamang, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ay marapatin mo na ikaw ay kumilos, ikaw ay gumawa sa aming kalagitnaan, at marahil, Panginoon, marapatin mo na gamitin ang bawat isa sa amin upang kami ay magbalik ng kapuran sa iyo at maging man po ay maging kalakasan sa bawat isa amin. Sapagkat ang pumarito sa gawain, Panginoon, ang makita ang kapatiran ay isang kalakasan na tila baga, Panginoon, ay pumaparito sa aming kaloob-looban sapagkat mayroong mga anak ng Diyos na handang magpatuloy, hallelujah, sa buhay paglilingkod na ito. Sapagkat, Panginoon, ang paglilingkod na ito ay hindi madaling bagay, kagaya po ng aming nalalaman, Panginoon. Sapagkat ang makipaglaban sa aming sarili ay hindi madaling bagay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kung paano ang wisdom, ang knowledge and understanding ay yung patuloy na isinusugo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay gayon nawa, Panginoon, kumilos sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, sa anuman po ang pangangailangan ng aking mga kapatid, di ko po nalalaman, Panginoon, bagkos ikaw po ang nakakabatid ng lahat ng mga bagay na ito. Ang maaari ko lamang gawin, Panginoon, ay ipahayag kung ano ang bagay na yung pinakita sa iyong lingkod. At gayon nga, Panginoon, ay mangyari kung ano ang nais mo at kung ano ang kalooban mo sa aming
kalagitnaan sa umagang ito. Kaya Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyong lahat at aming binabalik lamang po ang lahat ng ito sa iyong banal at dakilang pangalan naming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? At ating palakpakan po ang ating Panginoon. At malaya po kayong makakaupo sa umagang ito. Amen. Tunay po na napakasarap na pumarito sa sambahan ng Panginoon na ganito na po yung ating kalagayan, na maayos na po yung ating kisame. Mayroon ng ilaw, marahil ay ilang mga bagay, pagkatiwala pa rin natin sa Panginoon. Pero sa araw na ito, mga mahal na kapatid, ay habang may oras pa, ay nais ko lamang pong i-announce ang bagay na mamayang hapon po or mamayang gabi ay meron pong meeting ang Children's Ministry. Kasama po yung ilang mga nanay na mayroong anak na 6 years old below. So yung mga sanggol pa ay yung kanilang anak marahil di mo nakasama. Gaya po ng anak ni si Sister Rica. So yung mga bata po o yung mga nanay na merong binabantayan na 6 years old below ay kagaya po ng paanyaya namin dati pa. At dati pa ay malaya po kayong pumaroon sa meeting mamaya. Marahil mayroong nagsuggest ay mas maaga, mas mainam. Alas 5 or alas 6 mga mahal na kapatid. Ay nawa ay pumarito kayo para magkaroon po tayo ng meeting. At mayroon po tayong ipafinalize mga mahal na kapatid at lilinawin ang ilang mga bagay. So, naintindihan po ba natin mga nanay na mayroong binabantay ang mga bata? So, kung kayo man po ay nandyan sa baba, ay nawa ay mapakinggan nyo po ang bagay na ito. At paalala din po mga mahal na kapatid na yung ating kwarto na nandyan sa baba na mayroong aircon ay yan po ay para lamang po sa mga bata na tulog o kaya ay magpapasuso mga mahal na kapatid. At kagaya po ng ating pagbabago sa mga bata ay kinakailangan pong bantayan natin yung mga anak natin. Kung meron po kayong mga asawa, ay meron po kayong katuwang para bantayan ang mga batang yan. Nang sa gayon, mga mahal na kapatid, ay lahat po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? So sa araw na ito, mga mahal na kapatid, ang lahat lamang po ng kapurihan ay may balik lamang sa Panginoon. So sa oras na ito, ay marahil nakita niyo po mga mahal na kapatid, na ito ay mayroong kinalaman sa foot washing. So habang nagbubulay-bulay ako at nag-aanda ng paksang ito, naalala ko na hindi pa tayo nakapag-communion and foot washing sa taon na ito. So meron po kaming pinag-usapan dati ni Kuya Ryan na marahil ngayon July, ay mangyari po ang bagay na ito mga mahal na kapatid. So, ihanda po natin ang ating mga sarili. So, medyo na-busy lang po ng ilang mga linggo dahilan sa pagsasaayos natin ng ating church building. Pero nawa, ang bawat isa ay palaging naghahanda. Amen. Sapagkat ang bagay na ito ay hindi lamang ito paghahanda na kinakailangan lamang nating gawin sa araw na tayo ay magkakaroon ng communion and foot washing, kundi kinakailangan natin itong gawin sa bawat araw ng ating mga buhay ang paghahanda. Amen? So kaya sa araw na ito, marahil hindi naman po pupunto doon sa foot washing ang nais kong ipakita, ay meron lamang po akong gustong kunin sa talatang ito sapagkat pagkabasa ko mga mahal na kapatid ng talatang ito ay meron akong nakitang isang bagay na simple lamang mga mahal na kapatid. Pero nawa ay meron po tayong mapulot at makuha sa araw na ito. So nais kong pamagatan ang ating Bible study sa araw na ito. So Christ, our pattern. So ang Panginoon ang ating pattern, ang ating example, ang ating halimbawa mga mahal na kapatid. So kung ating babasahin muli sa John chapter 13, ay ating makikita dito mga mahal na kapatid na matapos na sila ay maghapunan ng huling hapunan sa verse 2. So sabi sa verse 2 mga mahal na kapatid sa Tagalog ating basahin. So nang oras ng hapunan, inilagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya
Verse 3. So alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay at siya ay nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. So sa verse 4, so nagkaya tumindig siya pagkatapos maghapunan at itinabi ang kanyang damit at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. So kagaya po ng ating ginagawa, mga mahal na kapatid, ay dito po tayo kumuha ng example, ng pattern kung paano natin isinasagawa ang pagko-communion and foot washing, mga mahal na kapatid. So, kagaya po ng halimbawang ito na ibinigay ng Panginoon, at minsan nga, hindi natin ito nagagawa, na kagaya pa nga ng ginagawa ng ating Panginoon, na binibigkis natin yung tuwalya natin, sapagkat minsan nagdadala tayo ng tuwalya na maiksi. Di ba? Nagdadala tayo ng tuwalyang maiksi. Di ko alam kung ano yung mga reason natin, pero mayroong halimbawa na ibinigay ang ating Panginoon. At napakahalaga po, mga mahal na kapatid, na ito ay makita natin at magawa natin kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Kagaya po ng ating title sa araw na ito, ang Panginoong Jesucristo ay ang ating pattern, ang ating example, ang ating halimbawa. So hindi naman po sa pagiging extreme ang bagay na ito, kundi kagaya ng nababasa natin, mas maganda na kung ano yung nakikita natin, nababasa natin, ay nagagawa natin, mga mahal na kapatid. Diba? Agree ba kayo dyan, mga mahal na kapatid? Diba? Kasi minsan naisip kasi natin na minsan nahihiya tayo na dalhin yung mga tuwalya natin kasi luma na. Diba? At kung ano-ano pang mga reason. Pero ang mahalagang bagay na dapat nating makita ay hindi yung kalagayan ng tuwalya, kundi yung kalagayan ng ating mga puso na gawin yung kalooban ng Diyos. Amen. Nandyan ba kayo, mga mahal na kapatid? So, yamang ito ay Bible study, nawa ay masundan natin sapagkat may ilang mga talata dito na, at mamaya babasa tayo ng quotation ng prophet. So, from verse 5, sabi rito, so na magkagayon nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya ay nakabigkis. And verse 6, sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? So nagtatanong si Apostol Pedro. Verse 7, sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, ang ginagawa ko hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. In verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. At sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. So kaya pala ginagawa natin to, mga mahal na kapatid, hindi lamang para magkaroon ng participation ng bawat isa atin, kundi makabahagi sa ating Panginoong Jesucristo. At sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mo, sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. At sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. And verse 9, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. So sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ay nakikita natin na sa Apostol Pedro ay hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bagay na ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, pagkatapos ay mauunawaan mo ang bagay na ito. So naging example ang ating Panginoon, naging example lang si Apostol Pedro para higit po nating maintindihan at maunawaan ang mga bagay na ito. So pinapakita ko lamang po, mga mahal na kapatid, na mayroong isang kaganapan sa Biblia na naging pattern natin, na ginagawa natin sa isang taon. So dati nga, ginawa natin ito, yung communion na every month, di ba, mga mahal na kapatid? So yung foot washing ay isang beses pa rin sa isang taon. So patuloy nating basahin ang bagay nito hanggang sa verse 17. Verse 11, sapagkat nalalaman niya ang sa kanya ay magkakanulo.
Kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Verse 12, kaya't nang mahugasan niya ang kanyang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? In verse 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Next. Kaya kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa. Amen. In verse 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So isang napakahalagang bagay na makita natin na yung sinusundan natin, na pinaglilingkuran natin, ay yung mga bagay na ginagawa natin ay siya mismo yung unang gumawa, mga mahal na kapatid. Dahil napakahirap po na maglingkod ka sa isang tao na yung bagay na pinapagawa sa iyo ay unang-una hindi niya po naranasan sa kanyang buhay. Dahil merong mga tao sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid, na gusto lamang na mag-utos. Pero ayaw ipakita na sila mismo ay kayang gawin yung mga bagay na kanyang gustong ipagawa. Diba? Kaya dapat makita natin, mga mahal na kapatid, na kung meron man kayong susundan, meron man kayong ia-idol, sabi pa nga, meron kayong iidolo, dahil meron tayo minsan napapakinggan dito, ay idol, mga ganyan-ganyang mga pananalita. O kaya man yung mga unbeliever, lodi, o kung ano-ano pang mga pananalita na pwede nating mapakinggan na hindi naman nila lubos na nakikilala ang kanilang mga sinusundan. Diba? Kaya dapat makita natin na meron tayong dapat halimbawa, merong pattern na ipinakita sa atin. Unang-una dapat makita natin na yung ating sinusundan ay siya mismo yung unang gumawa ng bagay na ito. Dahilan siya mismo yung unang nakapagpatunay na totoo at tama yung kanyang gustong ipagawa sa bawat isa atin. Kaya anumang bagay na kanyang sabihin sa atin, mga mahal na kapatid, ay hindi tayo mag-aatubili na hindi ito pakinggan, hindi tayo mag-aatubili na hindi ito sundan at gawin sa ating mga buhay. Kaya walang anumang kadahilanan sa bawat isa atin na tumanggi sa nagsasalita sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, na sikapin natin, huwag tayong tumanggi sa nagsasalita. So marahil di ko ma-recall kung saan yan, ngayon ko lang naalala. Huwag tayong tatanggi sa nagsasalita sa atin. So marahil nakikita ninyo na mayroong mga lingkod ng Diyos na nagsasalita sa pulpito, pero kung ikaw ay isang Kristiyano na nagbabasa ng kanyang mga salita ng ating Panginoon, sa panahon na mayroong kang mapakinggang salita, alam mo kung saan ito nagmumula. Diba? Kaya maraming mga mananampalataya ang hindi nag-i-enjoy sa salita ng Diyos dahilan sa kanilang mga tahanan ay hindi muna nila ini-enjoy ang salita ng Diyos na kanilang binabasa. Kakaunti na lamang na mga mananampalataya ang nakakagawa ng bagay nito. Na sila ay naglalaan ng panahon sa kanilang tahanan para basahin ang mga example na ipinakita sa kanila at ginawa ng ating Panginoon. Diba? So minsan guilty tayo sa mga bagay na ito, pero wala tayong magagawa kundi aminin sa harapan ng ating Panginoon. At humingi ng tulong sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Sapagkat yung mga bagay na nais mong ipagawa sa akin, ay malimit ko na lamang gawin. Diba? Nung ang ating Panginoon ay bata pa lamang, saan siya namamalagi? Doon siya sa templo, mga mahal na kapatid. Diba? Nung mawala ang ating Panginoon, hinahanap ng kanyang magulang, sabi pa nga nung pangaral nung nakaraan, ay kasama niya si Juan de Bautista. Sa kanyang paglaki, mga mahal na kapatid. Pero nang oras na, mga mahal na kapatid, na hinahanap na ni Juan de Bautista ang Messiah, ay hindi niya alam na yung kanyang kasakasama ay ang ating Panginoong Jesucristo pala. Diba? So, kaya mga mahal na kapatid, sabi rito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Meron po ba tayo nakitang mga halimbawa na ginawa ang ating Panginoon? Di ba?
Napakarami po sa banal na kasulatan, hindi na po natin may isa-isa. Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Diba? Lahat ng ginawa ng ating Panginoon, nang siya ay mabuhay sa ibabaw ng lupa, ginagawa niya ang bagay na ito, o ginawa niya ang mga bagay na ito, hindi lamang para sa kanyang sarili. John 3:16, mga mahal na kapatid, mababasa natin na sa gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, Sister Meran. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. So ano po yung pananampalataya? Ito ay kapahayagan. Ito ay pagkaunawa. Ito ay pagkaintindi, mga mahal na kapatid, sa ginawa ng ating Panginoon, ng Diyos at ng ating Panginoon. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan pa lamang po, mga mahal na kapatid, ay isang halimbawa na ginawa ng Panginoon ang bagay na ito hindi para sa kanyang sarili. Kundi ginawa niya ang mga bagay na ito para sa bawat isa nasasampalataya sa kanyang banal na pangalan. Amen. Sumasampalataya po ba ang lahat sa umagang ito? Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. So balikan natin, verse 15. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa. So naging halimbawa ang ating Panginoon. He is a good and perfect example na pwede natin makita. Kung meron pa man kayong hahanapin na perfectong example, wala kayong ibang makikita, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. So paano ba natin magagawa ang bagay na ito? Ibibigay din ba natin yung ating sarili? Ipapapako ba rin natin yung ating sarili? Kaya po merong pananampalataya. Kaya po merong pagkaunawa, merong revelation. Dahilan hindi lahat ng nababasa nating titik ay yun na yun, mga mahal na kapatid. Kundi mayroong Espiritu Santo na isinugo sa atin para ito yung magturo sa atin kung ano yung dapat nating makita at dapat nating gawin at isakatuparan sa ating mga buhay. Diba? Kung ipapapako rin natin yung ating sarili, alam natin, hindi tayo karapat-dapat. Kaya makikita natin, mga mahal na kapatid, hindi lahat ng ating nababasa, sasabihin ninyo, ang Panginoon ang ating pattern. Kung extreme ka, ang pagkaintindi mo ngayon, mga mahal na kapatid, magpapako ka rin sa krus. Diba? Pero dahilan, mayroon na tayong pagkaunawa. Meron na tayong revelation na tinanggap sa Panginoon, naiintindihan mo na yung ginawa ng ating Panginoon ay para lamang yun sa Kanya at hindi para sa atin. Ginawa niya yun para sa atin. So, sa ibang kaparaanan, mga mahal na kapatid, ay ibibigay na rin naman natin yung buhay natin para sa mga mananampalataya. Sa paanong paraan po, mga mahal na kapatid? Paano natin ibinibigay yung sarili natin? Diba? Sabi pa nga, yung oras ay isang buhay. Kung saan mo nilalaan ang yung oras, ito ay makikita na ito ay mahalaga sa iyo. At ibinibigay mo yung buhay mo para doon. Diba? Kaya yung pag-attend sa gawain, mga mahal na kapatid, ay isang paraan na ginagawa natin para sa mga mananampalataya. Amen. We do it for the body of Christ. Hallelujah. And verse 16, sabi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila sa kanyang Panginoon, niyan sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. In verse 17, at kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong magawin. Amen. So, ano ba yung pattern, mga mahal na kapatid? Ano ba yung halimbawa? So, kung titingnan niyo yung ang mga spoken word ng prophet, mga mahal na kapatid, maraming makakasing kahulugan, merong pattern, merong blueprint, di ba? Blueprint na mababasa tayo, na yung pinaka-pattern natin, o kaya pinaka-plano, mga mahal na kapatid, kagaya ng building natin. Di ba? Hindi ito magiging ganito kung wala itong pattern.
Nandito yung nag-design natin, si Brother Onyok. Meron tayong blueprint nito, mga mahal na kapatid. Dahil na napakahirap magdesisyon kung ilang ilaw ba yung nandito. Kung wala bang munang pagpaplano. Kung ano ba yung design. Kung ano ba yung gustong mangyari. Kung ilang ilaw ba dito. Diba? Napakahalaga ng blueprint. Napakahalaga ng pattern. Napakahalaga ng form, ng forma, mga mahal na kapatid. Diba? So, hindi ka magkakaroon ng blueprint kung wala kang plano. Walang kaisipan, o kaya wala kang plano sa iyong kaisipan. Ay, gusto ko magtayo ng isang simbahan. So, bago gagawa ng plano, mayroon munang kaisipan na nandoon, mga mahal na kapatid. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, before the foundation of the world, mayroong mapapahamak, mayroong magkakasala, at napakarami pang mga bagay ang nangyari na. Naisip pa lamang ng ating Panginoon, mayroon na po siyang solusyon, mga mahal na kapatid. So, nais ko lamang basahin ang bahaging ito sa Genesis chapter 1. Simulan natin sa verse 1 hanggang verse 2. Makikita natin dito na ang Diyos, mga mahal na kapatid, so nalaman natin na in the beginning, God created the universe. Nilikha niya ang universe. So ano yung unang nilikha, mga mahal na kapatid? Diba? Sa pagkakaunawa natin, sa pagtatalakay natin ng mga salita ng Diyos, bago pa nagkaroon ng kalawakan, ang unang lumitaw, mga mahal na kapatid, ay ang katawan. Diba? Dahilan ng ating Diyos, He is the self-existing one, wala siyang katawan, hindi siya nakikita. So dahilan sa kanyang kaisipan, mga mahal na kapatid, ay gusto niyang mayroong sumamba, gusto niyang mayroong makasama at mayroong makapiling, gusto niyang maging Diyos. Sabi pa nga ng pagtatalakay natin, God is an object of worship. So hindi siya magiging object, mga mahal na kapatid, kung hindi po siya nakikita. Kung walang sasamba sa kanya, hindi siya magiging Diyos. Although alam natin na siya ay Diyos na, mga mahal na kapatid. So dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. So matapos na ito, nalikhain niya or lalangin niya yung mga anghel, mga mahal na kapatid. And verse 2, so nawa makita nyo at masundan ninyo, na bago naglikha ang Diyos ng langit at ang lupa, meron na siyang plano. Meron na siyang paunang kaisipan. So, and the earth was without form. Walang anyo, and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Diba? So, hindi pa naman natin naranasan dito sa ating church, mga mahal na kapatid, na kapag kagabi ay biglang mag-brown out. Dahilan kami, naranasan na namin dito mag-brown out na napakadilim, mga mahal na kapatid. Sa kabila ng napakaraming ilaw na nandiyan, kapag walang kuryente, dahilan yung ating mga emergency light ay sira na, mga mahal na kapatid. Medyo display na lang yan dyan. Hindi na po yan gumagana. Pero kung merong magbibigay, salamat po, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So, kapag biglang mag-brown out, napakadilim po. At hindi natin ma-appreciate yung building natin. Diba? So sabi rito, and the earth was without form. Walang anyo. Batayin natin sa Tagalog. Okay. Sabi sa Tagalog, mga mahal na kapatid, mabasa natin dito, di naman tayo nagmamadali. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kaliliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Diba? Gusto ko lamang ipakita sa inyo na yung earth na ito, yung lupa na ito, mga mahal na kapatid, ay dumanas din na ito ay walang forma, walang pattern na makikita, uneven, o kaya destroyed ang bagay na ito, mga mahal na kapatid, dahil sa ilang mga bagay na nangyari. So gusto ko lamang makita na merong isang Diyos, mga mahal na kapatid, na kung siya ay nagplano ng mga bagay na ito,
ay magagawa niya yung isang bagay kahit imposible, mga mahal na kapatid. Kaya niyang palitawin yung isang bagay na tila baga kung sa kaisipan ng tao ay hindi natin masusumpungan kung paano nangyari ang bagay na ito, pero sa paningin ng Diyos, kaya niyang palitawin ang napakaraming mga bagay. Kaya mga mahal na kapatid, minsan sa buhay natin bilang isang mananampalataya, hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung plano natin. Ano ba yung plano ko? Diba? Tatanungin natin yung sarili natin, ano ba yung plano ko? Mananatili na lang ba akong atin na church? Diba? Dahilan kung walang kaisipan na inilalagay sa atin, mga mahal na kapatid, magiging without form tayo. Magiging void lang tayo. Diba? Yan po yung sinasabi na isang Kristiyano na pahapay dito at pahapay doon. Hindi alam kung saan paroroon, hindi alam kung ano yung kanyang gagawin, at hindi alam kung ano yung kanyang ginagawa. Hindi alam kung ano yung parte niya sa iglesia ng ating Panginoon. So di ko alam sa umagang ito, mga mahal na kapatid, kung lahat na ba tayo dito ay nakakaalam na ba ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pwede bang itaas ang mga kamay sa mga nakakaalam na ng plano ng Diyos sa kanilang buhay? Alam niyo na po ba yung plano ng Diyos sa buhay ninyo, mga mahal na kapatid? So Lord, hallelujah. Sapagkat napakahirap po magpatuloy sa gawain na wala po tayong plano. Na wala tayong vision. Na wala tayong pattern na dapat sundan. Diba? Parang yung nagpapahaba ka ng buhok na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang bagay na ito. Diba? Bakit ka umaattend ng gawain? Hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung anong dahilan. Kaya mga mahal na kapatid, napakahalaga ng karunungan. Napakahalaga ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos kay Joshua, basahin mo at bulayin mo ang kanyang mga salita araw at gabi sa bawat araw ng iyong buhay. At ang sa gayon, magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Amen. So Christ is our pattern, mga mahal na kapatid. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Diba? Walang anyo at walang laman. Meron na bang anyo yung ating mga puso, mga mahal na kapatid? Meron nang bang laman yung ating mga puso? O ito ba ay nasa kadiliman pa rin? Naliwanagan na kaya yan ni Kristo? Kumilos na kaya ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin? Amen. Sabi pa nga sa ISB, mga mahal na kapatid, when the earth was as yet unformed and desolate, with the surface of the ocean, depths shrouded in darkness, and while the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Diba? So, babalikan natin ngayon yung predestination. Ano ba yung predestination, mga mahal na kapatid? Ano ba yung pagtatalaga? So, nung nakarang Miyerkules ay natalakay sa atin at nadaanan yung predestination, mga mahal na kapatid. So, ano ba yung ibang yung form, yung pattern, example. Dahil yung pinag-aaralan ko talagang salita, mga mahal na kapatid, ay yung salitang form. So, napalitan na lang ng pattern. So, yung form kasi, mga mahal na kapatid, yung anyo, ay napakahalaga nito sa bawat isa atin, yung halimbawa. At yung form na yan ay naging root word, mga mahal na kapatid, at lumitaw yung mga salitang perform, reform. Napakarami pang mga salita na makikita natin na kaya mo ipini-perform yung isang bagay dahilan meron kang nakikita na pinagkukuhanan mo ng bagay na ito para isakatuparan mo yung isang bagay. Diba? Form and perform. And reform, yung salitang reform, mga mahal na kapatid, isagawa mo muli.
Diba? Kung meron na tayong mga bagay na hindi nagagawa, na dati ay nagagawa natin, baka merong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na muli mong isagawa sa iyong buhay. Diba? Kung dati, dedicated ka sa paglilingkod sa Panginoon, at ngayon ay tila baga nanlalamig ka na sa paglilingkod, magkaroon ka ng reform, mga mahal na kapatid. I-reform mo ang iyong sarili. Ibalik mo ang iyong sarili sa dating plano ng Diyos sa buhay mo. Diba? Kung merong mga kadahilanan na ginawa ang kaaway para ikaw ay manlamig, sabi pa nga, balikan mo yung una mong pag-ibig. Hallelujah. So, nice ko lang basahin ang quotation ng prophet. So, pwede bang pakitype, Sister Marian? So, maiksi lang ito. If a person was looking to me as an example. So, gusto ko lang ipakita ito, mga mahal na kapatid, na kung meron man tayong dapat pinakatingnan na pinaka-example sa ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. If a person was looking to me as an example, sabi rito, mga mahal na kapatid, no matter how, if a person was looking to me as an example, sa pangaral ng prophet na Jehovah Jireh, 1961, February 9, so don't you never do that. I got too many wrong things in my life. You look to the real example, which is Jesus Christ, mga mahal na kapatid. He was the example. Don't look to one another. Look to Him. See, He's the one to look to. So sabi ng prophet, huwag kayong tumingin sa akin, kundi ang inyong tingnan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung meron man pinakatotoong example. Diba sabi diyan, if a person was looking to me as an example, marahil mabuting bagay ang bagay na yon, mga mahal na kapatid. Pero sabi ng prophet, in-advise niya, huwag niyong gagawin na yan. Marami siyang ginawang mga maling bagay sa kanyang buhay. Kundi dapat tumingin kayo sa isang totoong example. Totoong isang halimbawa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He was the example. Amen. Don't look to one another para maging example mo. Marahil pwedeng ganun. Pero ang ating pinag-usapan dito ay yung pinaka-perfectong example na wala tayong makikitang anumang kamalian. Pwede natin gawin example ang sino man sa atin. Pero baka matisod lamang tayo, mga mahal na kapatid. Diba? Kasi lahat tayo dito mayroong kamalian. Kasi paano kung hindi na magpatuloy yung ini-example mo, magpapatuloy ka pa kaya? Diba? Yun yung gustong puntuhin ni Brother Branham, mga mahal na kapatid. Na dapat makita natin yung isang totoo at perpektong example na dapat nating sinusundan. Diba? Dahil kung susundan natin kung sino man lang yung nandito, yung isang brother, kapag ka binisita mo sa kanilang tahanan, marami kang makikitang mga kakulangan. At baka daling ka pa niyan sa pag-aalinlangan. Baka daling ka pa niyan sa panlalamig at pagtatanong ng napakaraming mga bagay at daling ka sa panghihina at pagtalikod sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya kung meron kayong pipiliing example, walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Pero meron ding sinabi sa Apostol Pablo, 1 Corinthians 11 verse 1, be ye followers of me, even as I am of Christ. So maging tagasunod tayo ni Apostol Pablo. Pero ang nakikita natin ay yung gawa ng Panginoon sa buhay ng Apostol Pablo. Hallelujah. Huwag tayong titingin lang sa tao, mga mahal na kapatid, kundi sa Panginoong Jesucristo na gumagawa sa taong iyon, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So, nice kong basahin ang quotation na ito. Medyo mahaba lang, mga mahal na kapatid. At hindi naman talaga ako nag-prepare ng napakaraming mga versikulo, pero isang quotation na medyo mahaba. So sa pangangaral ng prophet, mga mahal na kapatid, na how can I overcome, 1963,
So sa paragraph 127, para hindi na tayo magganap ng magganap. So 1963, how can I overcome? Paragraph 127. Sabi rito ng prophet, that great Lutheran preacher in Germany wrote a letter and said, how I can appreciate. Paano daw niya ma-appreciate? What Brother Branham waiting for that clear-cut decision of God before he said anything. So ang gusto lang ipakita sa bagay na ito, dito sa text, sa bagay na ito, how can I appreciate? So sa Tagalog, meron tayong mababasa mga mahal na kapatid. Meron namang translation. Sabi rito, lubos kong hinahangaan kung ano si kapatid na Branham na naghihintay para doon sa malinaw na pasya ng Diyos bago siya magsabi ng anuman. So yun yung nakita ng isang German preacher na ito kay Brother Branham, na gaano siya namamangha kay Brother Branham, na bago siya magdesisyon ng ano pamang mga bagay, bago siya magsalita, hihintayin niya muna yung malinaw na pasya ng Diyos sa bagay na ito. Diba? Yan minsan, mga mahal na kapatid, ay nagkukulang tayo. Malimit tayong nagdidesisyon na hindi muna sumasangguni sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. So mayroon na tayong nakita na pinaka-pattern, mga mahal na kapatid. Christ is our pattern. Ang Panginoon, ang pinaka-example natin, mga mahal na kapatid. Kaya nga, ang example din naman na ito na ginawa ng prophet, bago daw nagdidesisyon si Brother Branham, bago siya magsalita ng kung anong pamang mga bagay ayon sa kanyang pinaplano, inihintay niya muna yung pinaka-desisyon ng Diyos sa kanyang buhay. Yan po ay isang bagay na napakainam na gawin at ginagawa ng isang mananampalataya. Before we said or we say anything, mga mahal na kapatid, kung meron man tayong pinaplano, isangguni muna natin sa Panginoon. Dahilan ito ay isang bagay na mas epektibong bagay, mga mahal na kapatid, para hindi tayo magkamali, lalong-lalo na sa mga malalaking desisyon sa ating mga buhay. Alam nyo, mga mahal na kapatid, maraming mga mananampalataya dito ang pwede natin gawing o kaya tingnan paano sila nagdesisyon sa kanilang buhay. Malimit ninyong makita at mapakinggan, mga mahal na kapatid, na meron ditong mga engineer na nagdesisyon sa kanilang buhay na mas pinili ang gawain ng Panginoon. Amen. At talikuran yung mga bagay na kanilang pinapangarap sa kanilang buhay. Alam ko, si Brother Jeff, malaki yung pangarap nito eh. Nagsisharing kami dati nung nag-aaral pa kami. Di ba? Yung lupain nila doon sa Topas. Napakalaki ng plano nito. Kagaya ng plano ni Brother Jeric. Yung bahay na mansyon, merong swimming pool, merong kotse, mga mahal na kapatid. Pero iba yung plano ng Diyos, mga mahal na kapatid. Meron ng mga sasakyan yung mga kapatid kong ito. Brother Jeff at si Brother Jeric. Di ko alam kung yung swimming pool ay ibibigay sa kanila ng Panginoon. So mangyari nawa, para kung magbabautismo tayo ay madaling bagay na lamang. Pero ang gusto kong ipakita, mga mahal na kapatid, ay nagawa nilang magdesisyon ayon sa pattern na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Nagawa nilang talikuran yung napakaraming mga bagay, mga pangarap sa buhay, alang-alang lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa rito, quotation, mga mahal na kapatid, that's it. Hold to God's decision. No matter what others say or whatever it is, don't proposition with Satan at all. So ano ba yung proposition? Huwag kang makipagkatwiranan o kaya huwag kang makipag-deal kay Satan. So hold to God's decision, mga mahal na kapatid. Panghawakan natin yung desisyon ng Diyos, hindi desisyon natin. Desisyon ng Diyos sa ating mga buhay. At masasabi kong yung example na binigay sa atin ng Panginoon, ayun yung kanyang desisyon na nais na mangyari sa buhay ng bawat isa atin. Diba?
Hindi unahin ang sarili, kundi unahin ang iba. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, isipin mong mas mabuti ang iba kaysa sa iyo at unahin mo ang iba bago ang iyong sarili. 128, if Satan says, now water baptism, name of the Father, Son, if that he even proposition, you leave it alone. So, pinapakita lang ni Barbanham, mga mahal na kapatid, na kung mangusap ang kaaway sa iyo, na ito ang totoong bautismo sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ikaw makipag-ugnayan kay Satanas. You leave it alone. God said otherwise. If He says, you're a good man, you don't have to be. You're a good woman, you don't have to do. Don't you proposition. If the Word says something different, you stay with the Word regardless of what it is. Amen. That's the example Jesus gave to you. And there's that major assault, see, that He made of Him. So kung meron man daw mga mahal na kapatid, na sinasabi sa iyo ang kaaway, ngunit ito ay taliwas sa sinasabi ng kanyang mga salita ng Diyos, iwanan mo ang bagay na ito. So, ang pinapatungkulan na dito ng prophet ay yung tatlong pagtetempt ng kaaway sa ating Panginoong Jesucristo. So, 129, then the second assault, I'll hurry. Just look like the time just goes so fast. The next great assault was that he made upon him that he would be a show-off. And how that does hit God's servant to be a show-off, to show what you can do. Glory to God, hallelujah, I'm a deliverer, I'm so, see. Diba? Ito lang ipakita ng prophet, mga mahal na kapatid, na gustong mag-show off, gustong i-show off ng kaaway kung ano yung kakayahan ng isang tao at hindi kung ano yung kakayahan ng ating Panginoon sa kanilang buhay. So basahin muna natin. Come up here on the top of the temple and sit down here. He tempted him to do it. Now, remember, he was tempted to do it hard. Said, now if you want to be something before the people, stand up here on this temple. Jump up. See, I'll give you a scripture for it. Because it's written, He'd give the angels charge over thee, lest any time dash a foot against a stone. He'd bear thee up to make him a show up, to show His authority. So yun po yung gustong mangyari ng kaaway, mga mahal na kapatid. At kung babasahin natin ang Matthew chapter 4, so para hindi tayo tumingin lamang sa quotation, so gusto kong basahin ang Matthew chapter 4, mga mahal na kapatid. Ito yung panahon na kung saan tinutukso ng kaaway ang ating Panginoon. So sa verse 1, nang magkagayon natin ng Espiritu Santo si Jesus, sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. And verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Next verse, tatapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Isang example, mga mahal na kapatid, so marahil 3 example lamang na gusto kong ipakita sa inyo sa umagang ito. At ang pinakauna, mga mahal na kapatid, na dapat natin makita sa ating Panginoon ay yung kanyang kaisipan mismo, mga mahal na kapatid. Kung paano siya nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ito yung mga bagay na nasa kanyang kaisipan, the mind of Christ. So kung titingin tayo ng napakaraming talata, marami tayong makukuha. And verse 5, so pinakita lamang doon, mga mahal na kapatid, na yung kaisipan ng ating Panginoon walang iba kundi ang purong mga salita lamang ng Diyos. Nang itempt siya ng kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kanyang sinabi, ang salita ng Diyos din naman, mga mahal na kapatid. Hindi ang ating sariling kaisipan, kundi ang kaisipan ng Diyos mismo, yung panlaban natin sa mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. So na magkagay, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Verse 6, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos,
ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. In verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Diba? Tila ba gusto magkaroon ng show off ng kaaway? Ito yung sinasabi ng prophet. I-show ng ating Panginoon yung bagay na kanyang magagawa ito sa ibabaw ng lupa. Nang magkagayo, itatanyag siya, mga mahal na kapatid. Pero ano yung ginawa ng ating Panginoon? Nagawa niya bang ipakita yung kanyang kakayahan, yung kanyang authority? Nagawa ba niya itong ipakita sa kaaway, mga mahal na kapatid? Sa pagkakataong ito, hindi binigay ng Panginoon yung hinahanap ng kaaway. Kaya naman niyang gawin, mga mahal na kapatid, yung sinasabi ng kaaway, pero nagawa niyang magpakumbaba. He humbled himself, mga mahal na kapatid. Sa kabila na kaya niyang gawin ang bagay na ito. Diba? Balikan natin yung quotation. So you remember Moses? Did that? Remember it? Congregation says, Amen. God gave him power to do whatever he wanted to. Made him a prophet. He walked down to that rock and he smote that rock the second time. That was against God's will. Diba? Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun lamang yung dapat natin gawin. Pero kagaya ng example, ito ay kay Moses, mga mahal na kapatid, God said, patuloy tayo, speak to that rock. Don't smite it again. You break all the type here. The rock is only going to be smitten once. But he spoke of the weakness of the word. When he did that, that wasn't sufficient. Yeah, the word what was going on. The rock was the word. See? 133, first time, he smote rock and the waters come forth. And then they got thirsty again. He said, now go back and speak to the rock. Ito yung sabi ng Panginoon. Magsalita ka sa bato. Ito ay hampasin lamang dapat ng isang beses. The insufficiency of the word, Moses testified to it. The word wasn't right. He had to be smitten again. Diba? Ginawa kasi ng prophet na si Moses, mga mahal na kapatid, na dapat magsalita na lamang siya. Ang ginawa niya dahilan sa katigasan ng ulo ng bayan ni Israel at nadala na rin siya, mga mahal na kapatid, ay muli niyang pinalo yung bato. At sa gayong paraan, nagkasala si Moses, mga mahal na kapatid. At ito yung dahilan kung bakit hindi nakaparoon sa lupaing pangako si Moses. Diba? Nakikita ng prophet dito, gusto niya ipakita na nag-show off si Moses, mga mahal na kapatid. Sa eagerness na gustong ipakita ni Moses ng Diyos ay kagiyang gawin ang bagay na ito, ang hindi niya lang nabantayan, mga mahal na kapatid, ay kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya mga mahal na kapatid, kung meron pala tayong dapat gawin, tingnan natin muna kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin. Baka sa maraming kagustuhan natin na gamitin tayo ng Diyos. Diba? Sabi pa nga ng prophet sa kanyang pangangaral na pinaglilingkuran ang Diyos na hindi ayon sa kanyang kalooban. Sino ba yon, mga mahal na kapatid? Yung umalalay doon sa karo habang dinadala yung Ark of the Covenant sa pamamagitan ni David ay muntik na matumba. Yung Ark of the Covenant ay merong isang umalalay. Nakalimutan ko yung pangalan nun, mga mahal na kapatid. At doon humango ng pangangaral ng prophet na pinagsisikapang gawan ng paglilingkod ang Diyos na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya baka marami sa atin dito nagagawa nating paglingkuran ng Diyos pero baka hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Oo, gusto mong magpagamit sa Panginoon, pero baka meron kang mga ginagawa sa buhay mo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At baka yan yung isang dahilan at paraan ng Diyos, kaya hindi ka rin lumalago at hindi nakikita yung bunga ng Diyos, bunga ng Espiritu sa buhay mo. Diba? He said, verse 37, or 136, so when he came to that show up with Jesus, he said, get up on the temple.
here and jump off. He said, it is written, Amen. Don't tempt the Lord thy God. See, he met him with the word in that and every major assault. No true servant ever tries to show himself off. Wala daw isang totoong lingkod ng Diyos na gusto lamang ipakita yung kanyang sarili. Ipagmayabang yung kanyang sarili. Maging pasikat sa kanyang sarili na nandoon yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Napakabigat mga mahal na kapatid. Na wala daw isang totoong lingkod ng Diyos na gusto lamang magmayabang. Gusto lamang ipakita yung kanyang sarili. Ay, kaya kong gawin ang bagay na ito. Ay, maganda yung boses ko, kaya kong gawin ang mga bagay na ito. No. Ang dapat pala natin gawin, sa kabila ng mga talento at kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, magpakumbaba pa rin tayo sa kanyang harapan. Amen. Sapagkat yan yung pattern na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, hindi ko natatapusin yan. Sa Philippians chapter 2, verse 1 to 18, huling talata, ating babasahin sa araw na ito, sa Bible study. From verse 1, so if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. So ito na yung sinasabi ko mga mahal na kapatid, na pinaka-example natin sa ating Panginoon, tatlong bagay lamang yung gusto kong ipakita sa inyo sa araw na ito. Ang una ay pagkakaroon ng kaisipan na kagaya ng kaisipan ni Kristo. Fulfill ye my joy, Philippians chapter 2, verse 1 or verse 3. Verse 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. So, fulfill ye my joy. Ito yung nais ng Panginoon sa pamagitan ng Apostol Pablo. Ganapin natin or lubusin natin yung kagalakan na nais ng Panginoon na mangyari sa atin sa paraan na magkaroon tayo ng iisang kaisipan, iisang pag-ibig at magkaroon ng kaisahan, mga mahal na kapatid. Verse 3. Sa Tagalog, tingnan natin. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Yan na yung show off, mga mahal na kapatid. Kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Napakahirap niyan, mga mahal na kapatid. Napakahirap ng pattern na nais na ipakita sa atin ng Panginoon. Iisipin mo yung iba na masigit kaysa sa iyo. Sasabihin mo bilang ikaw ay, kung sasabihin mo pa sa iyong sarili, no. Masigit ako kay brother o kay sister. Di ba? Yan yung kaisipan ng isang tao. Pero kung kaisipan ni Kristo, ito yung kaisipan ni Kristo, mga mahal na kapatid. Masigit si brother kaysa sa akin. At napakahirap tanggapin yan sa ating mga sarili na merong isang taong masigit sa iyo. Ginagawa mo yung lahat ng bagay, nag-aral ka ng mabuti para maabot ang bagay na ito, tapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag mong isipin na masigit ka kaysa sa iba. Napakahirap talikuran ng sarili. Sabi pa nga ng ating Panginoon, kung gusto niyong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus, di ba? Let him deny himself. Take up your cross and follow Jesus. Sabi pa rito sa verse 4, na huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili lang, kundi ang bawat isa naman sa iba't iba. Diba? Kung meron tayong tinitingnan, mga pangangailangan natin, tingnan din naman pala natin yung iba ayon sa kanilang pangangailangan. Ayon sa kanilang own things. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. And verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
Hindi po ako nagsabi nito, mga mahal na kapatid, kundi ang ating kapatid na si Apostol Pablo. Yung kaisipan na ito ay sumain nyo nawa kung paanong ito ay nasa kay Kristo Jesus. Diba? Napakahirap maglingkod sa Panginoon. Napakahirap sundin ang kagustuhan ng Diyos. Diba? Minsan pa nga, mga mahal na kapatid, minsan mas madaling sundin ang utos kaysa sa halimbawa na nais na ipakita ng Panginoon. Diba? Kapag utos lang kasi, mga mahal na kapatid, malaya mong gawin sa kahit anong kaparaanan ang utos ng Diyos. Pero kapag ka mayroon ng halimbawa, diba? Kung paano ginawa, ganun mo gagawin. Diba? Kung paano ginawa ng isang tao, kaya ng Panginoon ang bagay na ito, ganun mo gagawin. Ganun po yung pagkakaiba ng example sa utos, mga mahal na kapatid. Dahilan yung utos, malaya mong gawin sa kahit anong kaparaanan. Pero yung utos, detalyado, ay yung halimbawa, detalyado yan, mga mahal na kapatid. Diba? Kung paano dinidetalye dito ng Apostol Pablo. Verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa Tagalog, basahin natin. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, siya ay nasa pattern ng Diyos, mga mahal na kapatid, ay hindi niya inaring isang bagay, nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Di ba? Yung binasa natin sa Matthew chapter 4, kaya niyang i-show off yung kanyang sarili. Dahilan yung Diyos ay nasa kanya. Pero hindi niya gawin yung bagay na yon, mga mahal na kapatid. Dahilan ang iniisip niya ay kung ano yung nasa kaisipan ng Ama na dapat niyang isakatuparan habang nandito siya sa ibabaw ng lupa. Pero tayo, mga mahal na kapatid, gustong-gusto natin magpakita ng ating mga sarili. Gusto nating ipamalas, kaya kong gawin to. Gusto nating ipamalas, ang galing-galing ko. Di ba? Walang mas magaling sa akin kundi ako. Di ba? Sabihin pa, mas mayabang ako kay pastor. Mas mayabang ako kay apostol. Di ba? So yun ay isang bagay lamang na makikita natin. Pero dapat pala higit pa tayong magpakumbaba, mga mahal na kapatid. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Diba? Sa Tagalog, kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. So yun yung kaisipan ni Kristo, mga mahal na kapatid. Hinubad niya yung pagiging Diyos at nakitulad, kagaya ng isang alipin, mga mahal na kapatid. Verse 8, ito na yung pangalawa, mga mahal na kapatid. His humility. He humbled himself. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Diba? Isang Diyos ka, diba? Gusto mong maging makasalanan? Ayaw ng Diyos ng kasalanan, mga mahal na kapatid. Pero dahilan ang ating Panginoon ay masunurin, hallelujah, nagpakumbaba siya sa kalooban ng Ama. At nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay. Masakit man sa kanyang kalooban, sapagkat yung kasalanan na pinakaayaw niya, mga mahal na kapatid, ay mapapasa kanya. And being found passion as a man, he humbled himself. Pakumbaba lang tayo, mga mahal na kapatid, and became obedient unto death. Even the death of the cross. Kasi tayo minsan, mga mahal na kapatid, inuutusan lang tayo. Diba? Inuutusan ka lang ng simpleng bagay, tinitingnan mo na kung ano ka agad. Ba't ako susunod yan? Diba? Ba't ko gagawin yan? Parang maaapakan na yung pagkatao mo dahil lamang sa isang utos. Diba? We need to humble ourselves, mga mahal na kapatid. At alam ko, guilty tayo sa napakaraming bagay, sa bagay na ito. Pero nandyan naman po ang Diyos para tayo tulungan.
Ang importante sa atin sa umagang ito ay makita natin kung ano yung plano ng Diyos sa bawat isa atin. Nais niya na ibaba tayo. Sabi pa nga ng Apostol Pedro, the way up is down, mga mahal na kapatid. Kung gusto mong itaas ka ng Diyos, higit kang magpakumbaba. Hallelujah. Ano man ang iyong tinapos, ano man ang iyong inabot sa buhay na ito, higit tayong magpakumbaba. Dahil sa paningin ng Diyos, pantay-pantay tayo dito. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong educational background. Ano mang inabot mo sa ibabaw ng lupa, hindi yan tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Kung nagre-reflect ka na ba sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, His humility. And verse 9, mga mahal na kapatid, ito yung magandang bagay. Hindi na natiling nasa mababang kalagayan ng ating Panginoon. His exaltation, mga mahal na kapatid. Dito na tayo. Ito yung pinapakahintay natin, pero meron kasing proseso na dapat nating pagdaanan. Verse 9, wherefore God also has highly exalted Him. Diba? Kung sino yung nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Panginoon. Wherefore God also has exalted Him and given Him a name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Diba? Kapag ka nasunod natin yung pattern, which is ang ating Panginoon, diba? Bibigyan ka niya ng isang pangalang higit sa pangalan na meron sa ibabaw ng lupa. Pangalan mo ba ang ibabandera? Hindi po. Pangalan ng ating Panginoon. Tapagkat yung example na sinusundan natin ay ang example ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. And verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So yun po yung nais ng ating Panginoon, mga mahal na kapatid. The mind of Christ, His humbleness or humility, and His exaltation, mga mahal na kapatid. Tatlong bagay lamang yung example na kinuha ko sa umagang ito. Yung kaisipan ni Kristo, dapat magkaroon tayo. Amen. Yung salita ng Diyos. At kapag meron ka salita ng Diyos, magagawa mong magpakumbaba. At ibaba ang iyong sarili. Hindi ang nais mo ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. At pagka nagawa mo ang bagay na ito, ang Diyos ang magtataas sa iyo. So tatlong bagay lamang gusto kong ibagi sa inyo sa umagang ito. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. At uling talata sa 1 John chapter 2, naalala ko ang talatang ito. Verse 5. So basahin nyo na lang yung verse 1 to 6. Ang verse 5, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Amen. Hereby know we that we are in Him. And verse 6, he that says he abideth in Him, ought himself also to walk, even as He walked. Hallelujah. Minsan pa, tayo po magsitayo sa amagang ito. So, 1 John chapter 2, verse 6, sa Tagalog, mabasa natin mga mahal na kapatid, siya na nagsasabing, sumusunod sa Panginoon, 1 John chapter 2, verse 6, marahil kinakapapa, dapagkat bago ang yung ating software, mga mahal na kapatid. 1 John chapter 2, verse 6, ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya, ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Yan po yung nais ng ating Panginoon. Lumakad tayo, kagaya ng lakad ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin sa oras na ito, mga mahal na kapatid, at pasalamatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, purihin ka minsan pa. Sa umagang ito, Lord, salamat po sa isang pagkakataon. Salamat po sa pribilehiyo na pakapagbahagi ng iyong salita. Sa kabila, Panginoon, na pinagdadaanan ng iyong lingkod, na sa ilang mga araw, almost linggo na, Panginoon, na yung ubo ay nandoroon, Panginoon. Pero salamat sa araw na ito,
na hindi ganoon kakate yung aking lalamunan, Panginoon, at nagawang maibahagi ang iyong salita kahit papano, Panginoon, ang mainam na pamamaraan. Pero Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pinakita sa pamagitan ng iyong salita ay hindi madaling bagay, Panginoon, sapagkat nangangailangan ito na tingnan namin ang aming sarili, Panginoon, na higit ang iba kaysa sa aming sarili, Panginoon. At hindi po madaling bagay ang bagay na ito, sapagkat yung mga bagay na aming pinagsisikapan sa buhay na ito, Panginoon, na tila baga gusto naming tingalain kami bilang isang tao, ay gusto mo na talikuran namin ang bagay na ito, Panginoon, at ang makita ay ikaw sa aming mga buhay. Sapagkat ito ang nais mo sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Sila na nagsasabi na nananahan sa iyo, Panginoon, ay kinakailangan na lumakad kung paano lumakad ka sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, aking pong pinagkakatiwala sa iyo ang mga salitang ito. Marahil, Panginoon, alam ko kulang ang mga oras at maging man kulang ang kahandaan ng katawan ng iyong lingkod, Panginoon, sapagkat hanggang ngayon ay medyo hindi pa rin mainam ang pangangatawan ng iyong lingkod, Panginoon. Pero sa bagay na ito, Panginoon, ay binigay mo at pinagkatiwala sa akin, Panginoon, ay nawa nagawa ko kung ano ang nais mo na ipagawa sa akin sa araw na ito. At maging man ang aking mga kapatid, Panginoon, sa pakikinig nila ng iyong mga salita, Panginoon, ay tulungan mo sila na maunawa kung ano lamang yung nais mo na ipaunawa sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Huwag makita yung mga kakulangan, huwag makita yung mga kahinaan, Panginoon, kundi makita yung purpose at yung plano mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa amin. Kaya, Panginoon, amin lamang pong itinataas sa iyo ang lahat ng ito. Amin lamang pong binabalik ang lahat ng pasasalamat sa iyong banal at dakilang pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan lamang po ang ating Panginoon. God bless you.